So hello guys! Kami ay nagbabalik ang Sirdes family. It's been a while since the last time na nakapag-upload kami ng video. Medyo naging busy nga kami. So, ayan, kababalik lang namin. Namili kami ng pagkain at ito ang lulutuin natin. Hamburger, schnitzel, fries. Lahat yan ay ilalagay lang natin sa air fryer. So ano bang mga update dito sa amin? So, gawa nga sa nagaganap na gera ngayon sa Middle East. Lahat tayo, buong mundo, alam ko naman na apektado. Kami dito sa Belgium ay hindi din kami nakaligtas. Apektado din kami sa pagtaas ng gasolina, electricity, at mga bilihin. So, mula bukas, April 1, ipapatupad na ang pagtaas ng aming energy. So, tataas ng 35% ang aming energy. Dito kami sa bahay, gumagamit kami ng electricity saka ng gas. Yung gas, ginagamit namin yan para sa heater ng aming bahay. So, may mga option na pwedeng electric din yon. Pero dito sa bahay ko is gas. So, pagpapainit ng tubig, at pagpapainit dito ng bahay para sa winter time, katulad ngayon, kahit spring na, sa labas 5 degrees pa din, 6 degrees pa din, tapos sa gabi nagiging 0 degrees pa din ang temperature, kaya malamig pa din. So para magkaroon kayo ng idea kung gaano kalaki tataas nun, yung 35%. So normally yung binabayadan namin dito sa bahay is 180 euro a month. Kinalculate ko lang. Doon sa binabayadan ko 180 euro. Pag itataas nila ng 35%, yung 180 euro namin ay magiging 240 to 250 euro na. So, aray ko po. 100. 100 ang nadagdag sa aming expenses. Pasensya na kayo, nagluluto ako. 100 ang nadagdag sa aming expenses monthly. Just for electricity and gasoline. Gas sa bahay. Iba pa yung gasoline. So, ang sakit. Tapos, ang gasolina dito. Hapon, ang gasolina ay 1 euro and 81 cents per liter. Kaninang umaga, pagdaan ko doon sa gasolinahan, it's 1 euro 89 cents. So, malapit na mag 1 euro 90. Sa normal gasoline lang yun. Tapos, ang diesel ay pumapalo na ng 2 euro and 13 cents. Ay, napakamahal talaga. Kaya ina-advise na ng government yung mga way ng pagtitipid ng energy para hindi din tayo magastos. Katulad nitong ginagawa ako. 3 putahe sa isang appliances lang ay pinipilit ko na para isang lutuan, tuloy-tuloy lang, tapos kaagad. So, ang gagamitin ko lang yung air fryer ko. Tapos, ayan na. Lulutuin na natin yung fries, itong hamburger, saka yung schnitzel. Ay, nako. Pare-pareho tayong lumalaban ngayon. Kahit nasan tayong parte ng mundo ngayon, talagang kailangan tayong dumiskarte sa pagtitipid. Maswerte nga kami at hindi kami masyadong gumagamit ng kotse na sasakyan. Kasi unang-una, yung school ng mga anak ko ay malapit lang dito sa bahay. Pwedeng lakadin. So, mga 15 minutes walk lang, nandun na kami sa school nila.
Ang disadvantage lang nun, kailangan gumising na mas maaga ng mga anak ko. Pero maganda naman yan. Mas healthy. Tapos, pagpunta ko din sa trabaho, hindi ko din kailangan ng sasakyan. Kasi, yung bus stop ay malapit lang dito sa bahay ko. 2 minutes walk lang, nasa bus stop na kami. So, malaking bagay na din yun na nakakapag-bus kami. At hindi namin kailangan gamitin ang aming sasakyan every time. Gamit lang namin sasakyan, katulad nito, mamimili ng grocery, or pag may mga check-up, at pag may family outing. Yun lang. Pero pang everyday namin gamit, ay kami ay nagbabas at naglalakad. Ito nga yung sinasabi natin. So, burger, yung schnitzel, tapos yung fries. Oh. Isang appliances, sabay-sabay ng lulutuin. Air fryer lang, para healthy. Tapos salad, tapos tinapay. So, sa ganitong pamamaraan, nakakatipid kami. Hindi namin kailangan gamitin tong stove. Hindi naman masyado malakas ang konsumo nitong aming air fryer. Yun. Tapos ito pa, best friend ko din to sa pagtitipid. Microwave oven. Napakabilis makapagluto dito. Patatas, kamote, kung gusto nyo maglaga o mag-steam yan, lagay nyo lang dito. 10 minutes, luto ka agad. Pag nilagay natin sa tubig at papakuluan pa natin, it will take 15 to 20 minutes bago maluto yung kamote or your patatas sa microwave. 10 minutes lang, sure na yon, malambot na. As isa pang way namin ng pagtitipid ay itong paggamit ng aming dishwasher. Ayan. Hindi namin siya ino-on nang hindi pa siya punong-puno. Kasi pag hinugasan namin tong amount na to dito sa aming lababo, mas madami kami makukonsume na tubig. At kasi nga connected ang aming tubig sa heater, sa gas. At malamig ang tubig dito, hindi gagamit din kami ng gas para mapainit yung tubig sa gripo. So ginagawa namin, dishwasher na lang. Konting tubig lang ang konsumo niya compare sa paghuhugas natin dito sa lababo. At malinis pa siya. Tapos may eco din siya. Eco program. So, kung i-compare natin, mukha lang siyang mas makakatipid ka pag puno gamitin yung dishwasher kesa hugasan sa lababo ang mga pinggan. At ito na nga, naluto na nga ang ating air fryer. Tama. 20 minutes. Luto ang fries. Luto ang schnitzel. At ang hamburger natin, di ba? Yan. So, in 20 minutes nakapagluto ako ng ulam, patatas, ulam, taka carbs. Nakapagtipid ako. Alam ko nakapagtipid ako ng energy dito sa way na to. Paggamit ng isang appliances, multi-dish, multi-food. Yung microwave, mas mabilis. Nakatipid din tayo ng electricity dyan. So alam ko hindi lahat may ganito mga appliances. Ina-advise ko lang sa mga may appliances na ganito na gamitin nyo. At malaki ang may titipid niyan. Air fryer, microwave, kasa itong electric stove. Saka isa pang way ng pagtitipid ay pagbabago ng inyong diet. Since nagbago kami ng diet ni Mrs., nag-healthy living kami. Nabawasan namin ng expenses gawa, hindi na kami nakakain ng junk food, hindi na kami nakakain ng mga ice cream and chocolate. Ayan, malaking tipid na din yan sa bulsa namin. Hindi na kami hindi na kami masyadong nainom ng alcohol. Nainom na lang kami ng alcohol if there's a special occasion with friends and families. Pero regularly dito sa bahay, hindi na din kami nainom ng alcohol. So, yung dating 2 bottles a week namin na alcohol para mag-bonding ay nawala na yon. So, malaking bagay na din yun sa pagtitipid.
Tapos isa sa nakakalungkot, well, hindi nakakalungkot. Alam ko madaming malulungkot dito sa advice na to. Ay pag-give up ng Filipino food. Kasi kung iisipin nyo, ang Filipino food ay lahat ay slow cook. Palambutin lahat, ni adobo, nilaga, sinigang, kaldereta, yung masasarap nating pagkain, lahat po siya ay palambutin. It will take you more than 30 minutes to prepare it. So, ibig sabihin, mas matagal mo lutuin, mas madaming electricity or gas ang gagamitin nyo. So, in other way naman, dito sa Europe, mostly, it's like steak, chicken fillet, fish, ang bibilis lang lutuin ng pagkain. Tapos ang carbs is yun nga, kamote or patatas. Yun ang ginagamit namin carbs, which is napaka healthy kasi nakakabusog talaga. Konting amount lang nun, busog ka na the whole day. Hindi katulad ng kanin ay mabilis ma-digest, mabilis ka magugutom comparing sa kamote or patatas. So isang way din yun ng pagtitipid ay pagbabago ng diet. Sorry mga kababayan, pero talaga ang Filipino food ay ang tagal lutuin. So talagang yun, let's say nag-change kami sa diet ng European diet. Lean meat, good carbs, at salad and fruits. Yun na po ang aming ginawang diet na mag-asawa. At that way nakakatipid talaga kami sa electricity, sa amount ng kinakain namin. Especially ako, sa Filipino food talaga kasi talagang pag Filipino food, napapadami ang kain ko. Kahit busog na ako, ganang-gana ako. So, pagpapalit ng diet ay I just eat what I need, what my body needs. So, malaking bagay din yun sa pagtitipid. Ayan, dumating na si Mrs. Ayan, nagbas lang din yan. So, kahit may sasakyan, mas mura magbus. Tipid gasolina, walang bayad sa parking. So, stress, wala pang stress pagdadrive sa city. Alright, plate reveal. O, yan po yung niluto natin. Kamote, yung beef burger. Tunay na beef po yan. Yan ang akin. Tapos ito yung ginawa ko kay mami kaninang tanghalian. Tomato, potato? Chicken fillet, spinach, and sweet potato. Kaya niluto kong pang lunch namin. Hindi daw niya naubos. Kaya ngayon lang yung kinakain. And syempre sa mga girls ay hamburgers and fries. Pero meron namang kamatis at pipino. Yan. Yeah. So, ayan. Ang healthy living na. Ano naman kung naka-uniform ka? Diretso ka. Kain na. Baliktad naman. Pag si mami ang nauna dito, pagdating ko may pagkain na. Pag siya nagtatrabaho at nauna ko, may pagkain na din siya pag uwi. Ganyan, tulungan lang. Alright guys, kain muna kami. Ayan po yung ating hamburger, oh. Really? Yeah, tas kamote. Ay, ayaw na mong pasakop. I'm sad that we don't have to go swimming, but I want to go to Flipserlo. Next time, my love. Dami. To go to Flip. Tapos na kami kumain. Siyempre, pagkatapos ng dinner, we gonna do our after meal walk. At sasama daw si Kulit. Saka si Aso. So, pagkakain, kung naglalakad kami ni Mrs. na 30 minutes, iikot lang kami dito sa lugar namin. Pampababa ng kinain. Healthy daw yun. Wow! Ganda na sikat ng araw. Alas 7 ng gabi. Ano po ang springtime. Ang springtime dito sa Belgium. Kaya masarap maglakad. Kahit medyo malamig pa. Kaya kami ay mga naka-jacket pa. You what? I stuck in the rock water. Alright guys, again this is Sirdes Family. Hope you like this video. Naglalakad na kami. So yun po ang aming update dito sa Belgium. Tataas po ang aming kuryente at gas mula bukas.
presyo ng gasolina, ang taas pa din. At tumataas pa rin pala. So, yung mga tipid tips na natutunan ko din sa pagpanood ng mga video at mga advice ng mga professional dito sa Belgium. So guys, again, Sir Dus Family, Filipino family in Belgium. See you guys next time. Bye-bye.